Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sunday po. Bagaman medyo mainit po ang ating panahon dahil wala po tayong kuryente, ay masigla po nating batiin ang bawat isa. Tayo po'y magsitayo. Napadpad lang po ako, nakita ko lang yung shirt. Happy Sunday po! Morning po, happy Sunday! Morning po! Sayang, nakabarik sana kayo. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan, ayan. Sa pagpapatuloy po ng ating worship service ay inaaniyahan po ang lahat na manatiling nakatayo at sama-sama po nating awitin ang ngalan ni Kristo'y itanghal.
Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinidirig niya ako at sa dalangin ko ay at hibik. Mabuti ang Panginoon, siya ay mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos ng may papuri at pasasalamat. Hallelujah! Pagpalain ang pangalan niyang banal. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw na ito, aming Ama, na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, sa pananambahan na ito, patuloy pong kayo manguna ang iyong banal na Espiritu ang manahan sa puso ng bawat isa. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga distractions. Pagkus, Panginoon, kami yung pangunahan at patuloy na gabayan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. At kung meron po tayong mga katabi, atin po silang ngitian, atin po silang kumustahin. At pwede din po tayong tumingin sa ating likod. Baka po meron po tayong bagong mukha. Yan. At bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpakan ang ating pong Panginoong Diyos. Minsan pa po, mas malakas po na palakpakan para po sa ating Panginoon. At tunay po na sobrang deserving po ng Panginoong Diyos na maalayan ng papuri at tunay na pagsamba. Kaya't sa araw po na ito, sa linggo po na ito, sama-sama po nating isa-celebrate ang hindi po natatapos na pagpapala po ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Sama-sama po natin itong awitin. Okay, sarap mabuhay kung ika'y napili. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Patuloy po natin itong awitin. Okay, sarap mabuhay kung ika'y napili. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na Sama-sama po nating i-declare. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. Pinagpala,
pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Mas malakas po na pag-awit. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. pinagpala, Pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala, pinagpala, pinagpala ako. At malakas po na palakpakan para po sa ating Panginoong Diyos. At sa atin pong pagpapatuloy, ito pong sunod natin na aawitin, ito po ay awit po ng patotoo. At sa atin pong patuloy na pagsamba sa Kanya, patuloy po tayong lumapit sa Kanya at gawin po natin itong personal na panalangin para po sa ating Panginoong Diyos. Ako iyong natagpuan sa gitna ng ating kasawian. Ligtas sa kamatayan, itagay sa liwanag, iyong pagmamahal. Pinadaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig, umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihan sa dakila mong pag-ibig, umaawi. Sama-sama po nating awitin. Buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. At sama-sama po nating italaga ang lahat na meron po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot
sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Patuloy po natin itong awitin. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. At muli po, malakas po na palakpakan para po sa ating dakilang Diyos. At sa atin pong kalagitnaan, patuloy po tayong manalangin at patuloy po natin hilingin sa Holy Spirit na patuloy po tayong samahan sa patuloy po na pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Come, Holy Spirit, fall on us now. Sige po, malakas po nating awitin. We need your anointing, come in your power. We love you, Holy Spirit, you're captivating our souls. And every day we grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on us now. We're reaching for we worship you in spirit and in truth. Patuloy po natin itong gawing panalangin. Come, Holy Spirit, fall on us now. We need your anointing, come in your power. We love you, Holy Spirit, you're captivating our souls. And every day we grow to love you more. We're reaching for your heart. You hold our lives in your hands, drawing us closer to you. We feel your power in you. Nothing compares to this place where we can see you face to face. We worship you in spirit. Minsan pa po atin po itong awitin. Come, Holy Spirit, fall on us now. We need your anointing, come in your power. We love you, Holy We're reaching for your heart. You hold our lives in your hands, drawing us closer to you. We feel your power in you. Nothing compares to this place where we can see you face to face. We worship you in spirit and in truth. We're reaching for
you in spirit and in truth. We're reaching for your heart. You hold our lives in your hands, drawing us closer to you. We feel your power in you. Nothing compares to this place where we can see you face to face. We worship you in spirit and Mas malakas po natin itong awitin. we're reaching for your heart. You hold Where we can see you face to face. We worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. We worship you. We worship you in spirit and in truth. Tayo pong lahat ay tumungo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, dahil po sa privilege, Lord, na masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At dakilang Diyos, patuloy po namin dinadalangin na sa amin pong pananambahan, sa amin pong kalagitnaan, dakilang Diyos, samahan po nawa kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, nang sa ganun po ay patuloy po kayo naming maranasan, Panginoong Diyos. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, na magpa-experience sa amin, Panginoong Diyos, kung paano ka po kumilos sa iyong iglesia at ganoon din po sa buhay po ng bawat isa. At Panginoong Diyos, patuloy po kaming magsiselebrate, Panginoong Diyos, sa dakilang pag-ibig at sa hindi po natatapos na pagpapala mo sa bawat isa. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At muli po, malakas po na palakpakan para po sa ating Panginoong Diyos. Minsan pa po, mas malakas po na palakpakan para po sa ating Panginoon. At sabay-sabay po natin ipahayag ang ating LEC Vision and LEC Mission. LEC Vision, LEC Mission, at maaari na pong magsuupo ang kapulungan. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Tandaan natin na ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Dalhin natin sa Diyos sa mga sandaling ito ang ating mga kahinaan at mga pagsalangsang na nagawa natin laban sa Kanya at sa ating kapwa. Ihingi natin ang kapatawaran ng mga ito sa mahabagin nating Diyos na patuloy na tumatawag sa atin na magbalik loob at magsisi.
Ang agwat ng langit, ng lupa't langit, sukatin man ay hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa Anak, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Habang binabasa ko po ito ay tunay na ako'y namangha at namamangha sa kabutihan ng ating Diyos. At talaga namang hindi natin kaya ang Kanyang sukatin, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagpapatawad at ang Kanyang kahabagan. Kaya nga, sabihin natin sa ating mga katabi, ang Diyos ay napakabuti. Siya'y punong-puno ng kahabagan. At tayong lahat ay pinatatawad niya sa ating kasalanan. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa bawat isa, lalo't higit po sa ating mga panauhin na nagmula pa po sa malalayong lugar. Welcome po kay Ma'am Loida Abrenica ng UCCP Makalamkam. Ayan, Ma'am, nasa po kayo? Ayan, welcome po dito sa LEC. Nais din po nating ipahatid ang ating pangangamusta sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na kahit po hindi natin sila kasama sa oras na ito ng ating pananambahan ngayon, ay mapapanood po nila tayo sa ating Facebook Live. Para po sa ating weekly activities, every Sunday po, meron po tayong Sunday School ng 8 a.m. at worship service po ng 9:15 a.m. Meron din naman po tayong Vesper service ng 5:30 p.m. at prayer time of CROs after ng worship service. Ang ating pong online worship ay ang account na UCC Pilipa. Para po sa ating Facebook Live, tunghayan po natin iyon. At every Wednesday naman po, meron po tayong midweek service ng 6 p.m. Ginaganyak po ang bawat isa na makibahagi ng ating midweek service. At every Saturday po, meron tayong online Dawn Watch prayer ng 5:30 a.m. At ang account po nun ay Dawn Watch Intercessor. Ayan, happy birthday po sa mga sumusunod. April 25, Angelica Valcoba, Elric Lumiere Gube. 26 naman po, Jedidiah Baroja, Joniel Cator, Ray Marie Galosa. 27 po, si Jenicar Barotilla. 28, Redante Gargoles, Precious Nicole Decena. Sa 29 po, si Dayan Daris Altea. Sa 30, si Teacher Ding Latido, Reben Japheth Ramos, at Mark Jared Baroja. Sa May 1 naman po, si Dana Lee Baroja, Doan Erald Aguilera, Mona Lisa Galang, si Joaquin Alcantara, Heziel Alcantara, Rodmar Ramos, at Nanita Kaibigan. At sa 2 naman po, May 2, at si Ate Heidi Malbas. Gayun din po, happy wedding anniversary, April 26, Nemesio Jr. and Annabel Maranyo. 27 po, Christian and Jeren Garcia, Albert and Cara Mangawang. 28 po, JJ and Marilu Jokno, and Pablo and Catherine Lasi. Sa 29 po, si Ace Miguel and Aciel Bravo, Adrian Red and Rachel Bangasan. Sa May 1 po, kay Ernesto and Rosaline Ramirez. Sino po sa inyo ang narito sa mga binanggit ko ngayon? At marangyari po sana na pumunta dito sa unahan para po may pag-pray ni Pastor. Meron pa po bang hindi natin natawag pero nagse-celebrate ng birthday? Inaanyayahan po kayo dito sa unahan upang may pag-pray po natin. Meron pa po ba?
Doon po sa ating mga nagsa-celebrate ng anniversary, tinatawagan po kayo. Yan. Sige po, tayo po bilang iglesia ay tunay na nagagalak sa ating mga kapatid ay nakarating sa kanilang araw ng kapanganakan. Kaya po tayo bilang iglesia ay tayo po tumayo at ipag-pray po natin ang ating mga kapatid na naririto. Gayon din naman, kahit wala sila dito, ay ipag-pray din po natin sila. Tayo po ay manalangin. Papuri at luwalhati ang aming ipinaaabot sa inyo, o aming Ama, sapagkat patuloy naming nararanasan ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Lord, thank you very much sa pag-iingat mo po sa kanila at salamat din po sa inyong pagpapala at biyaya at sa inyong pag-ibig na inyong ipinadama sa aming mga kapatid na nagse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Lord, patuloy niyo nga pong buklurin ng inyong pag-ibig ang bawat isa sa kanila, ang kanilang buong pamilya at ang pamilya rin naman ng mga nagse-celebrate ng birthday. Lord, itinataas po namin sila sa inyo at kami po'y patuloy na nagagalak bilang iglesia na nararanasan namin ang inyong kabutihan para sa aming mga kapatid na ito. Panginoon naming Diyos, patuloy mo po silang bigyan ng marami pang birthdays and anniversaries. And dear Lord, we pray na kayo po ang siyang patuloy nilang itaas sa kanilang buhay upang sa ganoon ang kanilang mga buhay ay maging pagpapala din naman sa iba. Salamat po sa inyo, O Panginoon naming Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa summary of church activities, ngayong araw po, third Sunday after Easter, at meron po mamayang emergency meeting ang council ng 1 p.m. Ang mga kasama po nito ay mangyaring dumalo sa emergency meeting na ito. At April 26, Children's Communicant Class sa UCCP Makalamkam. Mangyaring magtungo po dito mamaya ang mga bata na dadalo sa Communicants Class sa ganap na 1:30 p.m. upang ihatid po sila sa UCCP Makalamkam. At dalhin po ninyo ang mga gamit na nabanggit. Babanggitin ko po ulit. Mga dapat dalhin ng mga bata sa Communicants Class, nandito po yung mga personal na gamit, Bible, notebook, ballpen, damit po na panligo, wag pong kakalimutan, gamot, at damit na puti na t-shirt po, kaya naman polo para sa lalaki, at dress naman po para sa babae. Ito po ay gagamitin during confirmation sa April 29 dito po sa ating LEC, 6 p.m. At dalawa pong sponsor ng inyong mga anak, UCCP member po para po sa confirmation. At sa mga sponsors po na inyo nakuha para sa inyong mga anak, may Bible din po sa church office. Pwede po doon kayo bumili na Bible para sa mga bata, 200 pesos each po yun. At April 29, confirmation po ng kanilang Communicants Class. Sa May 3 naman po, Communion Sunday at May 7 to 9, gaganapin po ang BAC Annual Conference sa ating TLGA Campus 2. At sa May 10 naman po ang ating Mother's Day. Sa May 9 po, meron tayong medical mission dito sa ating UCCP LEC at sa 23 naman po sa UCCP SICO. At nais ko rin po balitang VCS. Naganap po na nakaraang 2 linggo ang ating VCS. Sa unang linggo po, ang LEC ay kasabay ng Tibig 2. Sa LEC po, merong 55 na students. At sa Tibig 2 naman po ay merong 56 na students. At sa pangalawang linggo naman po, nagkaroon ng VCS sa Balintawak. Meron pong 35 na students at sa San Vicente, Santo Tomas na 44 students. So kabuuan po noon, 190 na mga bata ang naturuan ng ating VCS sa loob ng 2 linggo. Ayan, napakaraming bata po. Maraming salamat po sa mga teachers na nag-volunteer
18 po na teachers, main teachers, kasama na rin po yung mga secretary nila, kagapay na guro, at gayon din po, actually 20 po sila kasi tumulong din po sina DMA at Teacher Marites sa ginawang VCS, sa mga nagturo po. Maraming salamat po kay na Pastor Mario at Pastor Ibing sa mga DM po natin na nanguna ng ating VCS, sa ating mga LP at ating mga elders, gayon din po sa mga nagluto para sa pagkain ng mga bata at sa mga driver na naghatid at nagsundo sa mga bata. Maraming salamat po sa inyo. So, para po maipakita namin sa inyo ang mga naganap noon sa VCS, narito po kaming hinandang video presentation. Para po sa ating worship service leaders, sa May 3 po, tinatawagan po si kapatid Lisa Moises at Jean Senabrogar na sa pagpapatnugot po. At sa mga hindi po makakapaggampan sa mga tungkulin sa ating worship service leaders at sa ating midweek service in charge, mangyari lamang pong lumapit sa ating pastor secretary, church secretary po, para po makahanap tayo ng kapalit sa mga tungkulin na ito. At para po sa iba pang pagbabalita, ay mangyari lamang pong tunghayan ng ating HPM Trumpet 19. Maraming salamat po. Pahabol po sa ating mga communicants. Ang mga bata po ay pipili ng dalawang sponsor o dalawang ninong kung sa para po sa confirmation nila. At gayon din naman po yun pong adults communicants class. Kayo rin po ay kinakailangang pumili ng dalawang ninong o ninang para po siyang maging giya ninyo sa inyong Christian journey, sa inyong paglalakbay bilang Kristiyano, at sila po ay magiging gabay ninyo sa inyong pagpapalago ng inyong buhay Kristiyano. So, at atin pong, mga kapatid, atin pong ipag-pray dahil po ang atin pong iglesia, siya pong mag-host ng ating Batangas Associate Conference, Annual Conference sa May 7, 8, and 9. So ipag-pray po natin ito at maging maayos po ang programa. Gayon po lahat ng pangangailangan ay matugunan ang mga ito. Salamat po.
Tayo po'y manalangin. Come your Holy Spirit, Panginoon. Good morning sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, kami ay patuloy magpupuri at magpapasalamat sa iyo sa iyong kadakailaan sa amin. Na ikaw ang maglikha ng lupa't langit. Ikaw ang may likha sa amin. Ikaw ang nagbigay ng buhay at kalakasan. Kaya nararapat lamang, Ama, na ikaw ay aming pupurihin. Sa oras din ito, O Diyos, kami ay humihingi sa iyo ng kapatawaran. Na minsan, Ama, ay hindi na kami makapanalangin. Minsan, hindi na kami nakapagpasalamat. Nawalan kami ng mga pasensya sa aming kapwa. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga taong aming nasasaktan. Sa ganitong paraan, Panginoon, nakikita mo ang aming mga maling kasalanan. Ngunit patuloy mong binibigay sa amin ang isang araw, ang isang umaga na punong-puno ng biyaya, upang muli kami makapagsimula sa amin mga tungkulin. Ama, amin din nilalapit sa inyo ang aming bansa. Ang aming namumuno, Panginoon, tulungan mo sila, O Diyos, na magkaisa. Panatilihin nila ang kanilang kapayapaan kaysa kaguluhan, Panginoon. Ganon din kami, O Diyos, alisin mo ang aming mga alalahanin. Ang aming pag-alala, Panginoon, sapagkat nalalaman mo, Ama, ang buhay namin ngayon. Sa iyo na lamang kami, O Diyos, nananangan sa iyong mga salita, na pinagpapala ang mga taong nananalig at sumasampalataya sa iyo. Ang amin mga namumuno, Panginoon, 10 ng kanyang kasama sa kabinete. Pagkaisahin mo, O Diyos, ang kanilang layunin sa mga taong mamamayan ng bansang Pilipino, Panginoon. Alisin mo, O Diyos, sa kanila ang kanilang mga hinahangad para sa pansarili nila. Naway ang kanilang mapag-usapan, ang buhay ng kanilang mga kasamahan, ang buhay ng mga taong mamamayan, na sa pagkangayon, Panginoon, naririnig mo ang mga daing. Ang daming, Panginoon, mga case na hindi nalulutas, Panginoon. Maraming namamatay, O Diyos, na walang kalaban-laban. Maraming nakukulong na walang kalaban-laban, Panginoon. Kaya, Ama, kami ay humihingi sa iyo ng patnubay. Patnubay na hindi namin inaalis sa amin buhay, Panginoon, na ikaw lagi ang aming kasama. Na ikaw ang tumutugon sa amin mga panalangin, sapagkat alam namin na hindi pa namin nabibigkas ito, ay naririnig mo na at nakikita mo na ang amin pangangailangan sa iyo. Ganon din, O Diyos, aming ipinagpapasalamat ang mga gawain ng iyong iglesia. Ang matagumpay na aming gawain ng iyong medical mission. Marami kayong mga taong natutulungan, Panginoon. Salamat sa matagumpay na mga adult communicant, Panginoon. At naway, O Diyos, sa gagawin namin bukas, Panginoon, ingatan at patnubayan
mo ang mga taong magbo-volunteer sa pagtuturo. Bigyan mo, O Diyos, sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang kami ay makapaghasik ng iyong mga salita, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na marami pang mga taong uhaw sa iyong mga salita. Kaya, Ama, suguin mo kami, Ama. Patnubayan at ingatan mo kami. Ganon din, O Diyos, ang amin mga pastors, sa amin inilalapit sa inyo. Sa kabila, O Diyos, ng kanilang mga karamdaman sa kanilang katawan, ngunit patuloy silang umiibig sa iyo. Tunay na nagagampanan nila, Panginoon, ang inatas mo na gawain sa kanila. Ganon din, O Diyos, ang buong manggagawa ng iyong iglesia, Panginoon. Hindi ko man mabanggit isa-isa, Panginoon, ngunit alam mo na sila kung sino sila, Ama. Sa darating, O Diyos, na Miyerkules, gagampanan namin, O Diyos, ang amin baptism at immersion, Panginoon. Naway kung sino ang mga batang ito na ikaw ay tinanggap, O Diyos, bilang ikaw ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Naway maisabuhay nila ito, higit sa lahat, O Diyos, ay maipahayag nila sa kanilang kapatiran ng kanilang nasasakupan. At ngayon, O Diyos, aking nilalapit din sa inyo ang buong kongregasyon. Kung paano mo sila hinatid na maayos at maluwalhati, Panginoon, gayon din, O Diyos, ihatid mo sila ng pauwi nang walang anuman sakuna. At ganon din, O Diyos, ang amin mga special prayer, Panginoon, naway ito'y magkaroon ng katugunan. Ang lahat ng ito, O Diyos, akin ipinagkatiwala na may pananampalataya at pasasalamat sa tanging anak mo na si Jesus. Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Awit, chapter 100, verse 3. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Juan 10, verse 11 to 28, ito po ang sinasabi. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pinakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinatanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na nalaman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi ng iba,
Hindi makapagsasalita ng gayon ng isang inaalihan ng demonyo. Makapagpapadilat ba ng mga bulag ang mga demonyo? Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Taglamig na noon, kasalukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa partiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay pagpapatuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan." Papuri at luwalhati ang aming pinapailang lang sa iyo, o aming Diyos, sapagkat kayo ang aming Diyos na bumaba sa lupa, nabuhay, binigay ang kanyang buhay para sa amin, namatay, inilibing, at nabuhay na maguli.
Maraming salamat po sa inyo na kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming buhay na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri sa buhay na Panginoon. Yun po ang mensahe ng awitin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong umaga na inyong pinagkaloob sa amin upang sa umagang ito ay muli kayong papurihan sa espiritu at katotohanan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita. Ito po ang aming dinadalangin sa umagang ito. Amen. So good morning po. Ano po ang kaiba sa umagang ito? Ayun, mainit. Bakit po mainit? Walang power? Walang power? O ibang power yung sinasabi ko? So wala daw pong power kaya medyo may, ano bang term natin sa Batangas? Mabanas. Kaya sobrang banas, kasi po nasanay na kayo ng aircon. Ano po? Ngayon, walang aircon, kaya hindi kakayanin ng ating generator. Pero ngayon pong umaga, sabi ko nga po, nung inimbita po ulit akong magbahagi ng mensahe, sabi ko, kailan ka ako huling nagsalita? Sino po nakakatanda? Kailan po ako huling umakyat o nagbahagi ng mensahe? Wala? Wala nakakatanda? Yun din yung ginamit ko wala. Tandaan nyo pa? Ginamit ko yung initials na wala bago yun magpasko. Nang sabi ko, ang wala, bigyan natin ng bagong kahulugan. Ano yung kahulugan ng wala? Ano ibig sabihin ng wala? With Advent, love abounds. Ibig sabihin, sa pagdiriwang ng Pasko, ang pag-ibig ay laganap. At ngayon, isang Pasko rin yung ating pinagdiriwang, di ba? Ano yung Paskong yon? Pasko ng pagkabuhay. So, nung December, bago nagpasko, kapanganakan ni Kristo, ngayon naman, 3 linggo o 2 linggo pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay, naririto uli ako sa inyong harapan. Sabi ko nga, pag ganun pala kahaba ang pagitan, nakakakabaring uling magsulat o magsaliksik ng pagbabahagi. Kasi simula po nitong bakasyon, alam niyo po ba ang hawak ko? Simula po na magbakasyon, ang hawak ko po ay pen. Pero hindi yung pen na pangsulat, kundi electro-cautery pen. Yun po yung ginagamit ko pag nagtutuli ng tinatawag na laser. Nagsimula po kami, April 7 po yata yun, ang up to now po, parang 1,500 na po yung naging binata. O ginawa namin binata sa pamamagitan ng pagtutuli. Sino po may idea? Magkano po ang pagtutuli ngayon? 2,500, 3,500. So, sino may calculator? 2,500 times 1,500. Ilan yon? Ilan? Sino may calculator? Walang may calculator sa inyo? Walang cellphone? Anong lumabas? 3 million? 350,000. So meron na akong somehow natulungan na ganong halaga o ganong amount. Dahil hindi naman namin ginagawa yung tuli ng may bayad, kundi siya ay libre. So 350,000. Di ba malaking bagay yon? Isipin nyo, meron tayong 350,000. Saan nyo gagastusin? Saan gagastusin ang 350,000? Sa anong ministeryo ang pagbubutihin ninyo kung meron kayong 350,000? Kung magpapabayad tayo ng tuli para doon.
Saan nyo gagamitin? Dahabaan ba natin ng BCS? Hahabaan ng BCS, halip na 2 linggo, gagawin na nating 2 buwan. At ang music ministry, marami na ang magiging choir members kasi may sweldo na ang magiging choir. Pwede ba yon? So, yun po, binigyan ko po ng pamagat, The Great System Restore. So, ito po ay, sabi ko nga po nung ginagawa ko yung title niya, sabi ko ito, baka hindi makarelate yung mga pinanganak ng 80s paakyat. Sino po pinanganak dito ng 80s paakyat? Ibig sabihin, 70s, 60s, 50s, 40s. So yan, baka hindi nyo maintindihan yung pamagat, The Great System Restore. Kasi di ba po, kasi pag may computer, kalimitan po yan, kailangan ng, pagka nagkakaroon na ng problema, medyo naluluma na siya, kailangan siyang i-restore or ibalik doon sa tinatawag na bagong, or ang ibang term nila, nire-reformat. Ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol sa, anong more on ang sinabi natin? I am the Good Shepherd. So, yun yung title, pero ito po yung dalawa. Okay lang po ba sa inyo yun? 2 part po yung aking mensahe ngayon. Isang, sabi nga natin, pa-flash po na sunod na slides. Isang yan, makaluma, at yung later on po, medyo makabago. Bakit ko po ginawang ganon? Para kasing sabi ko, ano nga ba ang kaibahan ng... Bakit nga ba lagi na lang shepherd ang pinag-uusapan sa Bible? Sa bagong panahon, halos hindi na nakakakita ng tupa yung mga pinanganak ng 2000 pababa. Sino pinanganak ng 2000? Pababa. 2001, 2000, 2010, sino? Walang mga dito? Ayan. Sino pa? Kakaunti, mas marami ang pinanganak ng 90s patras. Kakaunti. O pag yung 90s pataas, wala na rin. So kailan po kayo mga pinanganak? Ba't di nyo na po alam? 90s, 80s. Ayan, may nataas na. Mga 70s. Ayaw na, hindi na tinanda ng birthday. Katulad ko rin ba kayo? Pag tinatanong ko, Doc, ilang taon na ho kayo? Pasensya na po, hindi na po ako nagbilang. Mistake ko na po sa 25 yung birthday ko. Kayo rin, gano'n rin po ba kayo? Hindi na rin kayo nagbilang. Kasi ngayon nga po, kung 26 ngayon, year 2026, ibig sabihin, pinanganak ako ng 2001. Diba? Payag ba kayo nun? Pinanganak ako ng 2001. Ayaw niyong pumayag. Bakit? Ano bang edad dapat ang ko ngayon? So, wag na natin pag-usapan yun. Hindi yun yung mahalaga ngayon, di ba? So muli nga po pala, ako po si Dr. Zar Quinto. Doktor po ako ng mga tao for almost 15 years. Ang nanay ko po ay dating elementary teacher dito po sa Dalipa Grace Academy. At ang lola ko naman po ay si Rebecca Katigbak. Siya po yung isa sa magiging matanda ng iglesia. Siya po ay pumanaw sa edad na 97. So doon po nanggaling yung linya ko kasi kanina nga po sabi ni Pastor, baka daw po mayroong kasamahan o kapatid na hindi po ako regular na nakikita. Kaya baka sabihin, sino gayon nagsasalitang yun? Hindi ko naman kilala. Kaya yung po muli, ako po ay si Dr. Zar Quinto. Ako po ay lay preacher daw po. Pero ang hawak ko nga po ay ibang pen, hindi po ball pen, kundi cautery pen. Lalo na po pag bakasyon. Ngayon, okay lang po ba magkwento? Sana doon sa 3 kwentong yon, kapulutan nyo ng aral bago tayo mag-proceed doon sa iba pang bagay. Okay po ba yon? Parang hindi, ano? Isa na lang kwento. So, 3 po yung kwento. Ang una pong kwento ko, tungkol po doon sa tinatawag na hard hand. Sino po dito yung may anak na maliit? At nagtatrabaho? At para makapagtrabaho kayo, yung inyong maliliit na anak, kailangan yung ikuha ng yaya o ng makakatulong para mag-aalaga sila, tapos ikaw makakapagtrabaho. Kasi kung hindi ka magtatrabaho,
at aalagaan mo lang yung anak mo, wala kayong kakainin. At doon sa prosesong yon, nung maliliit yung mga anak ko, kasi ngayon medyo matatangkad pa yung dalawa sa akin, isa na lang yung naiiwan na medyo sumasabay na rin sa anyong tangkad. Nung maliliit sila, kailangan namin kumuha ng makakasama. At halos, kada 3 buwan, 6 na buwan, kailangan naming maghanap ng panibagong makakatulong. Sino nakaranas ng ganon? Ayan. Diba? Kung naranasan nyo yun, ibig sabihin, kasalanan ba natin na hindi sila magtagal? Ako ba may pagkakamali? Ba't hindi sila nagtatagal? Hindi, di ba? Kasi yun din naman ang sinasabi dito. Talagang kapag ka nangihiram ka ng kamay o nagpapasweldo ka ng tao, may tendency na ang kanyang isip ay hindi para doon sa kanyang inaalagaan, kundi doon sa kanya lang sweldo. Kasi meron din siyang sariling pamilya na kailangan niyang buhayin o tulungan. So may pagkakataon yun na ang maliit kong bata, muntik nang nahulog sa hagdan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi. Kasi yung nakuha naming yaya, akala niya tulog yung anak namin. So pinatulog niya doon sa 2nd floor at siya'y naligo. Pagligo niya, nakaligo na siya. Pagsilip niya kung saan niya iniwan yung anak namin, wala doon yung bata. So nataranta siya. Tinawagan ako, nasaan ako? Nagtatrabaho. Wala ho yung anak niyo dito. Ha? So anong nangyari sa akin? Mula doon sa trabaho ko, ay si doktora nagtatrabaho pa rin, mula doon sa Balete, kailangan kong umuwi na mabilisan. Kasi sabi, nawawala daw yung anak ko. Ayun pala, yung bata, nagising, naglakad pababa. Pero dahil natakot siya, na wala yung bata doon sa kanyang pinag-iwanan, inaligo lang naman siya. Yun yung pag-uusap tungkol sa isang katulong at sa isang mismong pastol. Ngayon, kung kayo daw ay na kay Kristo o kilala nyo si Kristo, hindi nyo ito mararanasan. Totoo kaya yon? Ay, wala. Hindi yata totoo. Mahina ang sagot eh. Totoo kaya yon na kung ang inyong pastol ay si Kristo, hindi mangyayari yon sa inyo? Yan. Amen. Thank you. Ano yung sunod? Ito, may panibago kong kwento dito sa anong ito. Ayaw na yatang magpababa po. Ayan. You are known, you are loved. Sino po sa inyo dito ang nakapunta, yung mga pinanganak ng 90s pababa? Ano ba yun? Pababa? Oo, pababa. Kasi bababa ang numero, tataas ang edad. Sino sa inyo ng mga panahong una, bago naging bagong Maynila o bagong Pilipinas, ang nakapunta sa Divisoria? Ayan, sina pastor yan, mga panahon na yon. Nung panahon na yon, siguro mga 25 ako ngayon, sa mga 10 years, 15 years ago, pag sinasama ako papunta doon sa Divisoria, naku po, yan tahimik nyo niya, wala doon. Kasi pag tungtong nyo, alam nyo ng Divisoria, kasi yung mga tao, dikit-dikit, at ang iingay. Tapos, ang gagawin lang naman namin doon, kailangan namin bumili kasi nung time na yon mas mura ang mga bilihin doon sa Divisoria kasi sabi nila wholesale. Ang gagawin kasi namin noon, bibili kami ng marami at dadalhin dito sa Lipa, iriripak ng maliliit. Halimbawa yung mani or cornic. Diba? Dito ngayon kasi medyo ang cornic at mani, binibili nyo na nakapacket na, maganda na yung pagkakagawa. Pero nung panahon noon, niriripak namin yon. Bibili kami ng mga 2 kilong ganun lalagyan at riripakin namin yun ng tig-piso. Ngayon, siyempre, 10, 11, 12 years old ako noon, sinama ako doon. Sabi ko, okay to, makakarating ako ng Maynila. Pagdating ko ngayon doon sa Divisoria, sa kapal nga nung tao, alam niyo yung unang umakyat galing sa probinsya papunta doon sa Maynila. Aba, ay pagkakataas ng mga building din eh. O, tapos maingay, dire-diretso ka lang doon, pag ganyan-ganyan ka. Ngayon yung kasama ko, hindi ko napansin. Wala na pala doon sa likod ko. Dahil sa kapal ng tao, nakatingin ka kung saan-saan, natulak ka na natulak ng tao, hindi mo na alam
wala na yung kasama mo. Sabi ko nga, anong nangyari? So anong ginawa ko noon? Sabi ko, kung iiyak ako, may maririnig kaya ako nung kasama ko? So ang ginawa ko, tumahimik ako, mula doon sa maingay na kapaligiran, tiningnan ko kung may natawag sa pangalan ko. Pinakinggan ko kung may natawag sa pangalan ko kasi baka na doon lang naman yung aking kasamahan. At dahil napatahimik ko sa aking kaisipan, yung ingay ng kapaligiran, narinig ko. Narinig ko yung kasama ko na tinatawag ako. Bago ako tinawag na Doksar, ang tawag sa akin sa bahay ay Bibo. So, doon sa ingay ng mga tao, narinig ko yung may tumatawag sa akin, Bibo! 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 So sabi ko, yung karanasan na yon, yun yung highlight ng sinasabing yan. Kapag kilala mo kasi yung boses, kahit sa gaanong kaingay na lugar, maririnig mo siya. Kung kilala mo yung boses. At para makilala mo yung boses, ano yung kailangan mong gawin? Kailangan mong patahimikin yung iyong kapaligiran. So kapag maingay ang iyong kapaligiran, marami kang iniisip, marami kang, sabi nga natin, problemang pinagdaraanan, kailangan mong balikan kung sino yung isang boses na kilala mo na magsasabi sa'yo, anak, narito lang ako. Hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon kung hindi mo patatahimikin ang ingay ng iyong kapaligiran. Sunod, ayan. The call to follow. Alam nyo, sino po dito malaking pamilya sa bahay? O ilan sa inyo yung pinakamalaking sa pamilya? Sina Ate Selly, ilang kayo nga magkakapatid? 10. O, 10 magkakapatid sina Ate Selly. Ngayon kami, 5 lang kami sa bahay. Pero pag nag-uusap kami, iba yung opinion ko sa opinion ni Doktora, iba ang opinion ni Robbie, iba ang opinion ni Roy, iba ang opinion ni Raj. So may kanya-kanya kaming mga opinion. So paano kayo magkakasundo kung iba-iba yung opinion namin? Eh sina Ate Selly, 10 pa sila. Eh kami nga 5, hindi na kami magkasundo. Paano pa kaya yung 10? Paano kayo nagkakasundo? Kailangan yung mag-usap. Kailangan yung pakinggan yung bawat isa. Dahil doon sa inyong pag-uusap, sa inyong pakikinig, doon pa lang kayo makakabuo kung papaano nyo pagtutulong-tulungan yung isang bagay na gusto nyo makamit. Unless, ano ba ang gusto niyo? Pag sinabi ng tatay, ako ang ama ng tahanan, ako lang ang masusunod. Ganun ba? O kaya yung isa naman, sabi nila, ako ang ama ng tahanan, si Mrs. lang ang masusunod. Para walang gulo. Di ba? Yun ang sasabihin. O sige, ako ang masusunod. Ako ang masusunod sa bahay na to. Susundin natin ang sasabihin ng asawa ko. Tapos ang usapan. Di ba? So, pero bago dumating sa ganun, may magsasalita. At doon sa may magsasalita, kailangan merong makikinig. Ang sabi sa ating binasang teksto, may mga kawan ang Panginoon at ang gusto niya maging kawan lahat. Diba? Tapos ng verse nito, may binanggit siyang verse na challenge o dasal. Sabi niya, that all may be one. Yung challenge na yon, hindi challenge sa bawat isa sa atin, kundi challenge niya sa kanyang pagiging Panginoon sa atin. So ano ang trabaho natin? Ang trabaho lang natin ay manatiling nakikinig sa Kanya. Dito sa librong to, ang naalala ko lagi ang Ninang Ding. Kilala niyo ba ang Ninang Ding? Morang kilala, Ate Loida Baroja Latido. Nung panahon namin, ito yung mga binabasa niyang story. Alam niyo pa ba yung story niyan? Yung mga books ng My Bible Friends. Ang isang binasa dito doon, yung tinatawag dito ng Jabel the Shepherd. Tandaan niyo pa ba ang story ni Jabel the Shepherd?
So si Jabel kasi, ano yan, ang sinasabi niya, si Jabel, inirelate to dun sa story ng isang nawawalang tupa among sa 100. Pero dito, kaya nakakatuwa, sabi ko nga, pagka babasahin ko na lang tong story to eh. Baka makaka-relate yung karamihan. Ang story kasi nito, kung ano sabihin ni Jabel, sinusunod ng kanyang mga tupa. And then nung bandang huli, dahil dun sa pagsunod ng tupa, kahit may leon o wolf na nakaamba, dahil sa pagsunod ng boses, sa boses ng shepherd o ng pastol, hindi napahamak yung mga tupa. Nakauwi sila. Kaya nga lang, pag uwi nila, binibilang uli sila ni Jabel yung lahat ng tupa, 1 hanggang 99. 100. 99 lang yung pumasok. Anong ginawa ni Jabel? Ikinulong niya yung 99 at hinanap niya yung isang nawawala. Diba? Yun yung sinasabi sa atin, yung ating pastol, hindi tayo pababayaang mag-isa. Alam naman niyo yun, di ba? Yung footprints on the sand. Yun yung lesson nun. Yung time na parang pagod na siya, nagsimula na 2 yung bakas sa buhangin. Pero dumating yung time na isa na lang. Sabi niya, ba't nag-iisa na lang yung hakbang ko dito? Yung pala yung time na binuhat na siya. Binuhat siya sa ating Panginoon doon sa panahon na siya ay pagod na. So kaya tatandaan natin, tayo bilang mga tupa, kung tayo napapagod, mayroong nagbubuhat sa atin na ating pastol. Ngayon, yun yung 3, di ba? Sabi nga natin, 1 fold, 1 shepherd. Maaring maraming kawan, pero isa yung ating pastol. Ngayon, ina-twist nga kasi, baka kasi sabi ko, pag ito ang lagi natin paraan ng pag-uusap, baka hindi na makarelate yung mga pinanganak ng 2000 onwards. Kaya, nag-isip ako ng paano ba siya mas ipapaliwanag. Ito yung lumabas. Yan. So, ngayon, sa panahon ng tinatawag natin na usong-uso ang tinatawag na artificial intelligence, ang sinasabi dyan, the original OS. Di ba? Sabi nun, nung umpisa kasi, bago nagkasala daw ang tao, o yung panahon na yon, ang panahon ng computer, kasi hindi naman nila naabot yung mga may tupa pa halimbawa, may original OS, operating system. So, di ba, pag may operating system, ang inyong mga computer, ibig sabihin, anong pwede niyang gawin? Gagana siya. Para gumana siya, i-installan nyo lang siya ng mga softwares or applications. Di ba? So, yung original OS, then, ano nangyari? Dahil may mga gumagamit ng original OS, naghang yata. Yan, nagkaroon ng error. Di ba? Nagkaroon ng error kasi may gumagamit ng OS, hindi mo may iwasan na yung napindot halimbawa, nagkakamali. Hanggang sa nagkaroon ng yung tinatawag nila na 404 or connection loss. Totally, yung ginagamit mong system nawala ng connection. Or ang sinasabi natin, dahil dun sa critical na error na yon, nawala yung connection natin, nag-failure yung system, nawala yung communication mo. Diba ngayon, sabi nga nila, okay nang mawala ng tubig, okay nang mawala ng kuryente, pero dapat meron kang data. Ngayon dyan, nagkaroon ng error, kaya anong nangyari sa system? Nagkaroon ng error. Anong gagawin natin ngayon pag nagkaroon ng error? Kailangan magkaroon ng patch para makorek yung error. Diba? Kapag ang system mo nagkakaroon ng problema, nagkaka-error, usually ang gagawin natin ay i-reset. Gagawa ka ng panibagong patch or panibagong code para makorek yung nagkakaroon ng error na yon. So, yan. Ano ngayon ang ginamit para maging updated itong technology na to? Ang ginamit niya yung tinatawag na biometric grace.
sa pamamagitan ng boses ng ating Panginoon. Sige, yan. Itong biometric grace, sabi nga niya, once na siya ay i-accept natin yung voice prompt, siya ay magiging 100% active. At pagka siya ay 100% active, wala na yung error at yung kakayahan niya, hindi na, sabi nga, unli. Hindi mo na kailangan uli mong problema kasi lahat ng system niya on the go, hindi mo kailangan mag-ano ng cloud para sa additional storage para makapag-ano ka ng panibagong mga application. Ayan, the infinite cloud. So, ito yung isang paraan. Yung mga pinanganak ba ng 2000, mas nakarelate ba kayo doon? Kapag ang sinabi nun, ang ating pananampalataya ay parang operating system. Dahil sa kasalanan ng tao, nagkaroon tayo ng error or nagkaroon tayo ng lost connection. At sa pamamagitan ng resurrection o sa pagpapadala ni Kristo sa atin, na itama iyon. Kailangan lang nating sundan yung kanyang boses, ang boses ng ating pastor. Para, sabi nga natin, marinig natin yung boses niya, masundan natin yung kanyang nilakaran. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa panibagong umaga na inyong pinagkaloob sa amin. Napag-usapan ang mga bagay tungkol sa inyong pagiging mabuting pastor sa amin. Pangahawakan po namin ito at patuloy namin pakikinggan ang inyong boses. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa pagpapahayag ng ating sumasampalataya kami sa isang Diyos, manlilikha, manunubos at umaalalay na siyang naglagay ng kaayusan at layunin, kahulugan at kaganapan. Kay Jesucristo, pinanganak ni Maria, nagkatawang tao at naghahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa Espiritu Santo, nananahan siya sa sanlibutan, nagbibigay lakas at pumapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maisabuhay ang kanilang pananalig kay Jesucristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, makasalanan ngunit itinalagang mabuhay kasama ng kanyang kapwa at ng Diyos, at tinawag upang makibalikat sa pagtatatag ng isang makasaysayan at makatarungang kaayusang panlipunan. Sumasampalataya kami na ang Iglesia ay katawan ni Jesucristo, ang kalipunan ng mga pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan ng ministeryo ni Jesus. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay siyang mapananaligang patotoo ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayang hinirang, kinasihang kasangkapan ng Diyos para tumanglaw, gumabay, magtuwid at magpasigla sa kanyang sambayanan sa kanilang pananalig at pagsaksi. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo at ang buong sanlibutan ay gawing kanyang kaharian, na ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay pinahahayag, kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay isinasagawa, kung saan ang pagpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap, kung saan ang pagbibigay liwanag sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral. Sumasampalataya kami na sa muling pagkabuhay ni Jesucristo ay pinasuko na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay ng katiyakan sa buhay kahit na sa kabila ng kamatayan. At tayo naghihintay sa kanyang muling pagparito na puspos ng kanyang kalwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha. Siya nawa.
Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang inyong mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang mga tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat yung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Patuloy ang aming pagpapasalamat sa inyo, aming Ama. Sa inyong pagbibigay ng mga talento, kakayahan sa iyong iglesyang ito, pati sa mga bata. At salamat po dahil nagagamit sila para sa pagpupuri ng iyong pagtataas ng iyong pangalan. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo nga po ang mga batang ito. And I pray na ang kanilang mga awitin, ang mga kinanta nila, ay hindi lang may parinig sa mga tao, kundi ito ay maging buhay
sa kanilang mga buhay, sa mga batang ito kahit maliliit pa sila at bata pa sila. Panginoon naming Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila. Salamat po, O Panginoon, sa inyong biyaya, sa mga talento na inyong ibinibigay. At patuloy ka naming papupurihan at gagamitin ang mga ito sa pagtataas ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magpasalamat. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, sa umaga pong iti patuloy po kami nagpapasalamat sa patuloy na buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa mga hanap buhay na mayroon ang bawat isa at ang bawat pamilya na kinabibilangan. Panginoon, narito po, Panginoon, ang aming mga handog bilang simbolo ng iyong mayamang kaloob sa amin sa bawat araw. Nawa nga po ay patuloy po itong basbasan at pagpalain upang ang lahat ng ito ay magamit namin ng masigla at maayos sa lalo pang ikalalawak at ikaunlad ng iyong mga banal na pananalita at mga gawa dito sa lupa. Ito po, Panginoon, ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon naming Diyos, o aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Dahil ikaw ang aming Diyos, nasaan mang dako, kasama ka namin. Dahil binigyan mo kami ng pangako na kapag ikaw ay tinanggap namin bilang Panginoon at tagapagligtas, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mananahan sa amin at siyang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin at siyang patuloy na magbibigay sa amin ng karunungan at ng mga salita na dapat naming sabihin, lalong-lalo na sa aming pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Salamat din po dahil kayo ang aming Diyos. Kayo ang Diyos na tapat. Ang iyong pangako na sabi niyo, sasamahan niyo kami saan man kami pumunta. Hanggang sa katapusan ng mundo. Ito po ay aming pinanghahawakan dahil kayo na nangako nito ay Diyos na tapat at hindi mapapako ang inyong pangako sa amin. Alam namin na ang inyong mga sinabi ay inyong tutuparin. Kaya naman, naandun ang aming assurance na kami ay ligtas sa pangamba, sa lungkot, sa anumang hilahil na aming mararanasan at aming makakasalamuha. Salamat din po, Panginoon naming Diyos, sa inyong mga salita na hindi naluluma. Magkameron man ng mga bagong application, ang mga maraming pamamaraan, ngunit ang iyong salita na alam namin na mapanghahawakan namin ay kasama namin parati. Alam namin na kapag kami ay may pagkakataon na nagkakasala, napapahiwalay sa iyo, na kami ay nagkakameroon ng systems error, nariyan ka pa rin upang ibalik kami sa iyong kawan at patuloy mo kaming alagaan, ingatan. Maraming salamat po sa inyo, O Panginoon naming Diyos. Dahil kayo ang aming pastol, hindi kami magkukulang. Tulungan mo nga po kami, O Panginoon naming Diyos, na patuloy na lumago ang aming pananampalataya. Huwag kaming mag-alinlangan, huwag kaming magduda, kundi bagkus ikaw at ang iyong mga salita patuloy naming panghahawakan. Salamat po, O Panginoon naming Diyos. At patuloy ko rin naman po sa inyong itinataas ang inyong mga anak, lalong-lalo na ang mga naninikluhod ngayon. Alam mo po ang kanilang mga pangangailangan.
Alam mo po ang kanilang mga pinagdadaanan. Ngunit, salamat sapagkat gaano man kalaki ang kanilang mga suliranin, gaano man kalaki ang kanilang kabigatan sa buhay, alam namin mas malaki ka kaysa sa mga ito. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Sapagkat bagamat hindi namin maintindihan, hindi namin kaagad masagot, kung bakit may mga nangyayaring kabigatan, kaguluhan sa aming mga buhay, sa aming bayan, sa aming mundo. Pero alam namin na andyan ka pa rin. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Panginoon naming Diyos, tulungan mo po kami. Parati kang hanapin sa aming mga buhay. Parati naming hanapin ang iyong kalooban. Ang iyong kalooban para sa amin. At alam namin sa lahat ng mga ito, ito ay magkakalakip-lakip na gagawa para sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sapagkat napakabuti mo. Ikaw na aming Diyos ang nakakakilala sa bawat isa sa amin. Alam mo ang aming pangalan at alam mo ang mga nangyayari sa amin. Salamat po dahil binibigyan nyo kami ng assurance na saan man kami pumunta, kami ay iyong papatnubayan at saan man kami naroroon, sa iyo meron kaming kaligtasan. Salamat po, o aming Ama, at patuloy kaming umaasa na ikaw ang kasama namin sa araw-araw ng aming buhay at patuloy na magliligtas sa amin, patuloy na magpapala sa amin, at patuloy na magbabasbas sa bawat isa sa amin. Ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, karunungan mula sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pag-ibig, patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan, kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang siyang sumaatinawang lahat mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen.